Bang Hilonggo. Please subscribe Subscribe and like. and share. Ayan, magandang araw po sa lahat nating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli, nandito na naman po tayo para magbigay ng update sa inyong lahat at syempre sa mga kababayan natin. Di ba nga po mga kababayan, ito po, ang ibibigay ko sa inyo na update, ito pong bagong labas na trust rating o pagtitiwala ng mga mamamayang Pilipino sa mga opisyal ng gobyerno. Presidente, Vice President, Senador, House Speaker. So yan. So ito pong resulta na ito ay pangkalahatan, no, mga kababayan. So nakaraan weeks mga kababayan ay nakita naman natin naglabas ang mga didilis ng survey na grabe mga kababayan. Ayan, kung makikita nyo, yan daw mano ang survey nila. Si BBM bumagsak, tapos si Vice President naman bulusok. Siya daw ang pinagkakatiwalaan ng taong bayan, di ba? At si VP Sara Duterte, kakauwi lang yan, galing Netherlands. Tapos pag uwi niya, bigla agad nagpa-survey mga kababayan. So ayan ang lumabas. 61%, 25 lang si BBM. Grabe, no? Mga kababayan. Nakakapagtaka lang na ganyang kataas ang trust rating ng ating VP. Pero bakit wala tayong nakikitang nagagawa nito sa bansa? Pera na lang ho dun, no? Sa mga paninira at pang mga salita niya sa gobyerno, lalo na kay PBBM, na makikita ko natin na bawat pananalitaya na lang talaga, binabanatan niya ang administrasyon, ang gobyerno, na alam naman natin. May 3 taon pa ho si Vice President Sara Duterte. May 3 taon pa siya sa termino niya, na sana'y nagtatrabaho siya. Hindi na puro paninira. Tulad na lang po mga kababayan, ang presyo ng bigas na gustong ipatupad ng ating Pangulong Bongbong Marcos doon sa Visayas. Kasi ang Visayas po ay malaki ang naimbak na mga bigas na binili nila sa ating mga magsasaka. So, si BBM, sinabihan lang ng gobernur ng Visayas na qualified na sila makabenta ng 20 per kilo na bigas. Ngayon, binigyan ng kahulugan. Sabi daw, gagamitin sa eleksyon. Sabi daw, pagkaing hayop. Diba, mga kababayan? Imbis na ikatuwa niya na nasa gobyerno siya, na mapagaan naman ang buhay ng mga Pilipino, lalo na sa Visayas, na sila ang panimula na magbebenta ng 20 per kilo na bigas, aba, mga kababayan, tinuligsa pa. Nagbigay ho ang PBBM ng subsidy para ho maibenta sa 20 per kilo na bigas itong ibibenta doon sa Iloilo. Nagbigay siya ng subsidy. Binabaan yung ano na yon, ang sobra na yun, di ba? Yung dating binibenta na NFA ay 29 o 30. So, subsidy na po ang magko-cover nun. So, para naman matulungan mga kababayan natin. Siyempre, alam naman natin ngayon, tag-init na. So, wala nang harvest sa palay ngayon. Diba? So, ibig sabihin, nilabas din ito ng Pangulo natin para po ma-maintain. No? Kasi bumaba na rin ang presyo ng bigas eh. Kahit dito po sa NCR, bumaba na rin ang presyo ng bigas. So, pinapatupad ito ng ating Pangulo para po, no, madahan-dahan ang pagtaas ng presyo ng bigas kasi merong NFA. Merong NFA na binebenta. Diba? So, malaking tulong kasi pag may NFA rise. Alam nyo kasi mga kababayan, ang totoo talaga, kaya tayo naghirap, kaya nagmahal ang bigas talaga, dahil yan sa rice tariffication law na ipinasa, no, na si Cynthia Villar po ang may akda ng batas na yan, mga kababayan. Kaya yan dapat ang mawala. Kahit yung mga magsasaka po ay sinisigaw yan na sana mawala na yung rice tariffication law. At yan po, pag nanalo itong mga senador ni BBM, iyan ang uunahin ng ating mga senador para matulungan itong ating mga magsasaka. So, nakakapagtaka lang kasi sa damay-dami ng trabaho ni BBM,
mga kababayan, ganyan pa ang trust rating ng ating Pangulo. Kalitkanan ang trabaho, kalitkanan ang ginagawang pagtulong sa ating mga kababayan, magsasaka, pagbibigay ng mga titulo ng lupa sa ating mga magsasaka para matulungan, kaliwat kanan ang pinapagawa mga proyekto, bagsak pa ang trust rating natin Pangulo. Siyempre magtaka ka kasi sila nagpa-survey niyan eh. 'Di ba? Pero ngayon ito may bagong survey po mga kababayan na talagang siguro magwawala mga DDS dito mga kababayan kasi ito talaga yung totoo. Kasi buong ano talaga ito, buong Pilipinas eh. Yung survey nila baka sa Mindanao lang ginawa yun mga kababayan eh, no? So ito, pakinggan niyo po muna ito pong naging pahayag ni PBBM patungkol ho dito sa pinakamataas na trust rating niya. O siya pa rin ang pinagkakatiwalaan ng taong bayan. 'Di ba? So, pakinggan niyo po ito mga kababayan. Set your comment on the latest of the survey showing that 59% and 60% ng performance ratings mo this April. Well, it just validates that what we are doing, that people are now beginning to understand what we have been trying to do for the last 2.5 almost 3 years. So, continues to inspire me because it shows that we're making progress. That's always good to know. Minsan hindi ko na malaman kung nararamdaman ng tao yung ginagawa. Mabuti naman nakikita ng tao bayan na yung ginagawa natin at paano makakatulong ito sa pampaganda sa atin ng mga buhay. Narinig nyo. Diba? Yan ang pahayag ng ating Pangulong Bongbong Marcos dito sa ambos interview ng mga media. Kasi nga po mga kababayan, si BBM talaga nakikita natin na may ginagawa sa bansa. Kaya kahit ganyan kataas ang trust rating niya, nakikita natin na may ginagawa. Ang pinagtataka lang natin dito kung bakit ganong kataas ang trust rating ni VP Sara Duterte. Samantala, ni isang proyekto man lang ito ay wala man lang maipakita at wala man lang nagawa dito sa bansa natin. Pera na lang talaga sa pagpundida at paninira sa ating administrasyon. Tutulad na lang mga kababayan, ang pangangampanya nila ngayon, 'di ba? Dito sa Maynila. Kung talagang sincere sila at matulungan ng taong bayan, bakit puro paninira na lang ang lumalabas sa kanilang bunganga? Puro paghihiganti. Ibig sabihin, kung may mga ganyan politiko na tumatakbo mga kababayan, mag-isip kayo. Kasi ang gagawin ho yan, hindi ho maglilingkod sa taong bayan, kundi maghiganti sa mga taong naging kalaban nila sa politika. Hindi para magtrabaho sa taong bayan. So ibig sabihin, gusto nilang manalo, umaupo sa posisyon, ay para maghiganti, mga kababayan. 'Di ba? Kaya isip po tayo mga kababayan sa mga taong ganyan. 'Di ba? Huwag tayong magpadala diyan sa kanilang mga emosyon o mga paninira o mga salita. Dapat mag-isip tayo. Dapat ang isipin natin yung mga kandidato na may plataforma at may gustong gawin sa bayan natin. Hindi yung bawat salita na lang paninira, puro pagkondena, puro na lang kung ano-ano na lang ang sinasabi. Lalo na ngayon kay PBBM, kung ano-ano na lang binibitawan nilang salita sa ating PBBM. Pero never man lang nila napatunayan. Gumawa sila ng issue o meron pa ngayong balita na inilabas po ayan, pakita ko sa inyo yan. Yan mga kababayan. Yan po ang hawak na cheque ni Senador Francis Tolentino na isa sa mga senador ni PBBM na siya ang tumutilig sa ngayon sa panghihimasok ng China dito sa eleksyon sa Pilipinas. Tingnan nyo yan. Nagbabayad po ang China. Nagbabayad ng China ng mga trolls. Kaya minsan po, tingnan nyo yan sa Facebook. May maraming reaksyon. Pag kinlik mo, walang tao, may tao man, isa lang, tapos wala tayong makikita ng mga friend. So yan ay mga trolls, mga kababayan. Magtaka kayo, no? Meron pang inilabas din si Francis Tolentino na kung ano yung sinasabi ng China na i-post mo, yun lang yun. So, parehas lahat. Halimbawa, si BBM, i-comment nila yan lahat doon, number 1, number 2 yan. Lahat yan, pari-parehas ang comment. Pag ganyan po, mga trolls po yan, mga kababayan. Kasi nga gusto nga nila talagang pagbagsakin si BBM. Doon talaga yun. Kasi, siyempre, sino bang kumukontra sa West Philippine Sea? Di ba si BBM? Number 1 na po dito si Francis Tolentino. Kasi siya po
ang tumutilig sa ngayon sa mga panghimasok ng China. Kaya gusto nila hindi ito makapasok si Francis Tolentino bilang senador. Kasi nga po mga kababayan, siya ang lumalaban dyan sa West Philippine Sea. Siya lang po ang senador na lumalaban. So yung iba siguro to support na lang, pero makikita natin ang desidido ni Francis Tolentino na ipaglaban natin ang ating West Philippine Sea. So ito pa mga kababayan, meron tayong bagong update dito sa may trust rating talaga ni PBBM. Talagang ito ang totoo mga kababayan. Oh. Ayan, oh. Yan. Basahin ko lang Ito. Init ulo ng mga DDS dito. Nananatiling pinagkakatiwalaan opisyal ng gobyerno ng bansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Si BBM pa rin ang pinagkakatiwalaan ng sambayan ng Pilipino. Mga DDS, saan galing yun? Yung 65% ninyo, 61% ninyo. Kung si BP Sara ang pinagkakatiwalaan na sinasabi ninyo. Di ba? Ito. Ayon sa pinakahuling survey ng tugon ng masa na isinagawa ng Okta Research, ang presidente ay nakatanggap ng trust rating na 60 at isang performance rating na 59. At ang ulat na ipinahiwatig sa Abril nationwide survey ng Okta Research. Diba? Nakikita nyo yan. Yan ang totoo. Hindi ko alam kung saan nyo kinuha yun sa inyo Dito maniniwala ka kasi nakikita mo may nagagawa si BBM. Nakikita mo. Kahit sa aming mga live, mga pinupunta ni BBM, makikita natin doon, meron siya mga proyekto, nakikita natin. Ngayon, no? Pero na lang sa mga DDS kasi hindi nila yan makikita. Magtatanong pa yan, habang nakatapos ni BBM. Tulad na lang, yung solar irrigation, dam, flood control. Napakaraming flood control ngayon ni BBM. Hindi lang ho sa Visayas, hindi lang sa Mindanao, kundi buong Pilipinas ay pinapagawa niya ng flood control. Ano pa to? Pabahay, titulo, land titles. Pero kung ayaw nyo maniwala, pwede nyo pupuntahan ang website o Facebook page ng ating DPWH. Biruin nyo mga kababayan, no? 1,162 kilometers na po ang natapos na farm to market road ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Mula Manila, pag pinagdugtong-dugtong po, ay mula Maynila hanggang Apari na. So makikita natin, mga bundok, may mga kalsada na, maganda na yung kalsada. Diba? Masasayahan ng ating mga magsasaka. Eto. Kahit na matapos ang parehong survey, ay napahiwatig ng pagbaba sa rating ng pagganap ng Pangulo, sinabi ng Okta Research. Ang mayorya ng mamamayang Pilipino ay patuloy na nagtitiwala at sumusuporta sa pagganap ng Pangulo. Sabi ng ulat, ang pare-parehong 60 na rating ng tiwala ay katibayan ng patuloy na pagtitiwala ng publiko. Naku mga kababayan, so ano kayang masasabi nyo dito? No? Malamang iiyak na naman yung mga didilis dito, mga kababayan. Di ba? So yung kanilang survey, huwag ko na lang kung saan ang galing yung survey nila na yun. O nagpa-survey man sila siguro sa Mindanao. Pero bilib ako doon kung sa Mindanao nila sinurvey, ibig sabihin may 25% pa talaga na naniniwala kay BBM doon sa Mindanao. Si BBM, makikita natin ang trust rating. Pag mga ganyan, hindi na tayo magtaka. Hindi ka mag-iisip. Kasi siyempre nakikita mo may nagagawa Pero mga didili, siyempre mag-iisip pa rin. Kasi bulag at bingi yung mga yan Bulag at bingi ang mga yan, mga kababayan. Hindi ho nila nakikita yan. Kahit nga harap-harapan na nila, gumagawa na dyan ng proyekto. Sabihin pa rin, wala naman nagagawa si BBM. Diba? Pero alam niyo kung bakit? Minsan, nanggagaling po sa mga trolls na ginagamit ng China para pabagsakin ang administrasyon. Doon sila naniniwala sa mga inilalabas na mga trolls na China ang gumagastos para pabagsakin ang administrasyon. Diba? Yun, maraming salamat po at magandang hapon po sa inyo lahat. Thank you.